Gagawin natin ngayon, magpalit tayo ng transmission filter at saka fluid ng 2011 Toyota Sienna. So kung gusto nyo malaman, patuloy lang kayo manood. At kung nakakatulong itong video, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa channel natin para lumaki at makakatulong pa tayo sa susunod na video. So kailangan natin yung alingki na number 6. So bago ang lahat, siyempre i-jack mo yung kotse at punta ka rito sa may driver side. Makikita mo yung itong nut dito at ito yung transmission nut plug. Medyo matigas to pagka lalo na hindi ka napapalitan. Medyo madumi na yung oil. Yan, pagkatapos nyo mag-drain, mayroon ka pang kukunin na tube sa loob. So ganun din na tool na alingki. So isuot mo lang na ganyan, tapos pilitin mo lang ng paluwag at hanggang sa lumabas siya. Yan na, nakikita nyo. So yan, hindi pa yung oil. So ito yung tube. So pagkatapos yan, kung wala lang lumabas, ngayon tatanggalin natin ang mga bolt sa bawat gilid. Tandahan mo ang tanggalin. Dahil marami pang air na natira. So ito na. Tanggal na yung oil pan. So sunod, tanggalin natin yung filter. Pero tingnan nyo muna itong oil pan. Linisin nyo muna to. At marami ng dumi to. Medyo pa itong napalitan. So lagay nyo lang sa isang container, tapos gamitan nyo lang ng paint thinner panglinis. Ito yung dumi sa magnet. Yan, kaya kailangan mo talaga siyang palitan. Focus ng problema yun. brush
nyo lang saka paint thinner or kahit na anong cleaner. Tapos itong bandang dito sa gilid, ako inanok to, pinitpit ko dahil para madaanan ng tools, kasi sobrang sikip, hindi ko madaanan ng tools dahil meron siyang parang may lips siya eh. So pinukpo ko yan para maging flat at para makadaan ng tools. Makikita niyo mamaya. Ayan. Dito lang naman. Dito lang sa part na to. So ito na, malinis na siya. Hindi nyo kalimutan ibalik yung magnet. Yung dalawa dyan ng magnet. At syempre linisin nyo rin. So ayan, medyo malinis na. Pwede natin ibalik to. At ngayon kukunin natin yung filter. So dalawa lang ang bolt sa filter, 10mm. So ayan na. Ingat lang kayo kasi bigla na lang yung mahuhulog pagka hindi ginahawakan. So ito na dumi-dumi ng filter. Nasa ano na to eh, yung miliyahe na tong sasakyan na to, mahigit na 200 miles yung kilometer niya. Kaya tagal na to, baka original pa tong filter na to. So yan, tanggalin natin yung gasket, yung lumang gasket kasi nakadikit na. Ito na yung bagong filter. Huwag niyong kalimutan yung o-ring, no? So, ano yan, critical yung o-ring na yan, kaya huwag niyong kalimutan. At tignan nyo rin na baka may naiwang o-ring sa loob naman ng transmission side, kaya ingat kayo. So i-push nyo lang, hindi nyo lang na ganyan hanggang sa mag-click. Mararamdaman nyo naman na mag-click siya. Push nyo lang yun sa mag-click. Then paglagay nyo na yung bolt, yan. Tapos bago nyo ibalik lahat, no, make sure na malinis yung gilid ng lalagyanan ng gasket. Kailangan wala siyang oil. So ito na, nilalagay na natin yung oil pan.
forward lang natin ng konti dahil medyo matagal-tagal. So yun na. Ito na yung tools na tinutukoy ko. Na ang hirap niyang tanggalin dahil nga sakit talaga rito eh. So kaya binind ko yung pinlat ko yung gilid. So kung na-encounter kayo ng ganitong sitwasyon, pwede nyo naman i-flat yung gilid para tama lang na mapamasok yung tools, yung wrench. Medyo matagal-tagal lang kasi isa-isa yung ikot eh. So, tapos yan, lalagay na natin yung tube. Kasi itong tube na to, ano to eh, ito yung pumalit sa dipstick. Kasi wala nang dipstick itong klaseng transmission na to. So pinalit nila yung tube. So ang mangyayari niyan, pag naglagay ka ng fluid, pag lumabas na yung fluid sa tube, ibig sabihin, puno na yun. Yun yung idea dyan sa ano na yun, tube na yun. Tapos ito na yung ano kung saan ka mag-fill up. So dito sa gilid ng transmission, sa driver side drive, malapit sa gulong. Kailangan mo ng 24mm na socket. Ito yan. Ayan, tanggal na. Ngayon kailangan mo ng imbudo. Ito yung plug. So kailangan natin ng imbudo na mahaba yung ano, may yung hose, yung dulo. So itong ginawa ko, may pang mahaba akong imbudo pang transmission. At pinalitan ko yung hose ng mas mahaba para maabot dun sa dulo dito. So kita nyo, saktong-sakto lang yung hose. So hindi naman kailangan yung sakto, kahit na anong meron ka dyan, basta pumasok mo dyan, pwede na yun. Ito yung dulo. So, yun na, gaya na sabi ko kanina, so pag fill up ka sa oil, kailangan, ako Toyota lang ang ginagamit ko pagdating sa transmission dahil lahat pati parts na yung mga galing sa bigat. May kamahalan pero at least sigurado ka na quality. So, gaya niyan, lagay mo yung oil sa embudo and then pag lumabas na yung oil dun sa tube, gaya na sabi ko, ibig sabihin puno na yon. So
Ngayon, ang gagawin natin, i-start natin yung sasakyan. So, habang na-start na yung sasakyan, hayaan lang natin maglagay pa rin tayo ng maglagay kasi kukunin ng kukunin ng transmission yung oil, magsi-circulate, so mababawasan yun. So maglagay ka pa rin ng oil, maglagay, tapos hintayin mo din na mag-warm yung engine mga 30 minutes or pagdating siya sa normal temperature, tsaka mo siya isarado. At bali sasarado mo siya pagka alam mong puno na. Gaya ng sabi ko, malalaman mo siyang puno pagka lumabas na yung oil sa tube. Gaya niyan. At nakikita mo na pero medyo wala nang drip na lang. Sabihin puno na yan. So pwede mo na yung isarado. Yan, pwede mo na sarado yan. Tapos tapos yan na yan. Tapos na yung oil change sa filter. So kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share para imagay yung channel natin at makatulong pa tayo. Maraming salamat.